Alright, welcome sa ating series topic, ang mga mali at unethical practices ng ilang mga networkers. And right now, pag-usapan natin ang episode 3. Ginagawang ATM ang friends and family. Ready ka na? Isa ito sa pinaka-sensitive issue sa network marketing. Yung tipong bawat chat, bawat reunion, bawat kumustahan, ito agad ang madalas na nangyayari. May kasunod agad na offer at bintahan. Alright? So kinakausap lang kapag may promo, pinipilit sumali kahit ayaw, pinipressure bumili para suportahan ka. Maraming ganyan, no? Tandaan mo to kapatid, hindi ATM ang friends and family mo. Oo, okay lang naman ang i-share ang opportunity. Okay lang mag-offer for once. Pero mali kapag guilt trip. Mali na rin kapag pressure. Mali na rin kapag emotional manipulation at paulit-ulit kahit tumatanggi na nga, ayaw nga eh. Wala kang magagawa dyan. Kahit kaibigan mo yan, kahit family mo yan, kahit friends mo yan, no? Na madalas mo nakakausap, ang ginagawa natin ay pilitan. Ginigil trip natin sila. Kinokonsensya natin sila. Uy, sumali ka naman. Isa na lang kailangan kong points. Baka ikaw to. Magra-rank up na ako. Support mo na lang sa akin. Magkapamilya naman tayo. Magkaibigan naman tayo. Kapatid naman kita, sis. Sumali ka naman. Bilhan mo naman ako. Hindi ko sinasabi na mali iyon. Pero maling pamamaraan ng pag-invite mo sa family and friends mo kasi tinitingnan mo sila as ATM. Tinitingnan mo sila as kita. Tinitingnan mo sila as income. Tinitingnan mo sila as ranking para mag-rank up ka. Ang totoo, hindi mo naman talaga intensyon na tulungan sila dahil kailangan nila ang produkto. Hindi mo naman talaga intensyon na tulungan sila para mabigyan ng opportunity. Ang intention mo lang naman is para mag-rank up ka. Ang intention mo lang naman is para makuha yung kulang na points sa network marketing business mo. Dapat kapatid, hindi ganyan. Alright? Tandaan mo to. Kapag nasira ang relationship dahil sa pera o negosyo, mahirap nang ibalik ang tiwala. Ang totoong professional network marketer, marunong rumespeto ng no. Hindi namimilit, marunong mag-separate ng relationship at negosyo at mas inuuna ang long-term trust kaysa instant commission. Opportunity should be shared with respect, not pressure. Okay? Kaya kapag nag-no ang kapatid mo, kapag nag-no yung ate mo, kapag nag-no yung tatay mo, kapag nag-no yung best friend mo, yung kaibigan mo, huwag mong pilitin. Okay? Tandaan mo na sinishare mo lang yung products mo, sinishare mo lang yung opportunity mo because you care. Yun yun. Maging totoo ka. Gusto mong makatulong yung products mo at gusto mong makatulong sa pagbabahagi ng opportunity. Kaya sinishare mo sa kanila para gusto mong tulungan kanila. Ibig sabihin, ikaw lang. Alright? Yun yung karamihan eh. Hindi yung sinishare mo sila sa kanila kasi gusto mo mag-rank up, may kulang ka kasing points. No? So kapatid, sana hindi tayo ganun. Alright? So I hope na may natutunan ka sa episode na to. At sa susunod na episode natin, pag-usapan naman natin ang overhyping income without explaining the hard work. At bakit maraming expectations versus reality dahil dito. Abangan mo yan. So see you on our next episode. Coach Santi here. See you at the top.